Ay, mga kabunyog, yung nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado, 4 yung PDP laban ni Duterte, 4 ang senador ng PDP laban sa Senado. Si Tolentino, si Bato, si Bongo at si Padilla. Sa nangyari sa rigudon ng liderato ng Senado, yung 4 na senador ni Duterte, PDP laban, kung talagang magiging sila, may delikadesa itong mga senador na to, yung 4 na yan, dapat hindi nila iniwan si Zubiri. Kasi si Zubiri, kaya yan natanggal sa pagka-Senate President, sinabi naman ni Zubiri yan at naniniwala ako doon. Maraming mga orders ang Malacanang hindi niya na sinusunod eh. Lalo na yung tungkol sa PDEA leaks. Ikaw ba naman? Ang subject ng investigation ng Senado doon sa PDEA leaks ay si PBBM, yung tungkol sa involvement ni PBBM di umano sa drugs, at ang mga ebidensya ay obvious naman, wala naman talagang ebidensya. Kung may ebidensya man, hearsay galing doon kay Jonathan Morales. Pero hinayaan pa rin ni Zubiri na magpatuloy si Bato. So medyo hindi nagustuhan na yan ng Malacanang. So ibig sabihin, kung nagpapalit ng liderato ang Senado, dapat sana yung mga senador ni Duterte, yung PDP laban, dapat kinampihan nila si Zubiri. Kaya lang hindi. Sumama sila kay Escudero. At anong dahilan nun? Sa tingin ko, si Tolentino yon. Kasi inoferan si Tolentino ng grupo ni Escudero. Ilan ba yung senador na sumuporta kay Escudero? 15. Ngayon, sa 15 na yon, ang 4 doon, PDP laban. Ibig sabihin, kung yung 4 na PDP laban hindi lumipat kay Escudero, 11 lang yung supporters ni Escudero, hindi maa-unseat, hindi matatanggal si Zubiri. 11 lang kailangan 13. So ibig sabihin, ang naging ang naging susi doon para matanggal si Zubiri, makaupo si Escudero. Yung 4 na senador ng PDP laban. Sino kaya ang nagdesisyon o namuno doon sa 4 na yon para lumipat na kay Escudero? Si Tolentino, tingin ko yan. Bakit? Ay inalok yan na pag nadala mo nabitbit mo yung 3 kasamahan mong senador, gagawin ka naming majority floor leader. At yun nga ang ginawa kay Tolentino. Kaya lang ngayon, lito na ang PDP laban. Bakit? Matapos lang yung pangyayari, yung pagpapalit ng liderato, nagpatawag ang Malacanang ng party para sa mga senador. Ang sabi, matagal na daw yon. Matagal na daw yung patawag na yon ng Malacanang. Anyway, basta pagkatapos ng hapon na yon na matanggal si Zubiri at maupo si Escudero, kaagad-agad nung gabi, may hapunan, may dinner doon sa Malacanang. Nandun si PBBM, nandun si Lisa Araneta Marcos, nandun yung mga senador at mga asawa nila. O ngayon, ang PDP laban, yung 4, pupunta ba sila ng Malacanang? Ang pumunta sa Malacanang, 2 PDP. Si Tolentino at saka si Padilla. Si Bato at saka si Bongo, hindi pumunta. Siyempre, nakakaasiwa sa kanila na pumunta ng Malacanang. Si Tolentino kasi kahit Duterte yan, pero hindi naman yan diehard na kilalang maka-Duterte. Ang talagang kilalang maka-Duterteng diehard, yung 2, si Bato at si Bongo. Kaya pag pumunta sila ng Malacanang, malaking issue yan. Malaking issue yan. Pag pumunta na ng Malacanang si Bato at si Bongo, talagang pagpipistahan yan ng issue. Si Padilla, wala naman yan. Wala namang paninindigan yan si Padilla. Si Tolentino, Duterte yan sa party, PDP laban. Pero survival din kasi si Tolentino Kasi sa survey, mabuti si Bato at si Bongo lumalabas sa survey, pumapasok sa top 12. Si Bato at si Bongo. Pero siya, kulilat minsan nasa 11, 12, 13, 14. Yun ang problema ni Tolentino. Kaya lang ngayon, lito na ang PDP laban. Lito na, nagugulo na. Pati mga supporters nila, pati mga vloggers nila, hindi na alam kung anong sasabihin Kasi kung sumuporta sila kay Zubiri, nag-stick sila kay Zubiri, ipagtatanggol nila si Zubiri. Pero ang ginawa nila ng mga senador ng PDP laban, sumama kay Duterte, sumama kay Escudero.
Yung nasa likod ng pagpapalit ng liderato, Malacanang yan. So ano palang nangyari? Sumuporta pala yung mga senador ng PDP Laban sa Malacanang kay PBBM. O, kaya lito ngayon yung mga vloggers ng Marcos eh. Nalilito sila. Susuportahan ba nila yung pagpapalit ng liderato ng Senado? O kukontrahin nila yung pagpapalit ng liderato sa Senado? 'Di ba silensyo sila? Silensyo sila, 'di ba? O, kasi anong sasabihin nila? Babatikusin nila yung mga senador ng PDP Laban? Sasabihin nila, traidor kayo Bongo, traidor kayo Tolentino, Padilla at Tolentino, Padilla, Bongo Bato, mga traidor kayo. O, wala, hindi nila pwedeng sabihin 'yan. O, kasi mga tao ni Duterte yan si Bongo at sila Bato eh. O, tapos sasabihin mo traidor, wala, mga ano na yan. Pero obvious naman, katraidoran yung ginawa nila, nilaglag nila si Subiri, samantalang kinakampihan na sila ni Subiri. Kaya kahit si Subiri may hinanakit, dalawa ang hinanakit ni Subiri. Hinanakit sa Marcos, hinanakit sa Duterte. Di ba? Ano, naniniwala kayo? Ang hinanakit ni Subiri, naghihinanakit siya sa Marcos kasi sabi ni Subiri, napaka-loyal ko naman. I've been loyal to the President. Oh? Ang isa pang hinanakit ni Subiri, ano ba naman yan? Inano ko na nga si pinayagan ko na si Bato sa kanyang PDEA leaks. Para yan sa grupo ng mga Duterte. Pinagbigyan ko na yan. Tapos nilaglag pa ako ng mga PDP Laban senator. Sumama pa sila kay Cheese Escudero, o di ba? Kaya ang hinanakit ni Migs pareho, hinanakit sa kampo ng Marcos, hinanakit sa kampo ng Duterte. Yan naman kasi ang problema sa kanya, namamangka siya sa dalawang ilog eh. Yan ang problema kay Migs. Kaya lang, balik tayo dito sa mga senador ng PDP Laban. So ang tanong, so saan na ngayon ang mga senador ng PDP Laban? Administrasyon ba sila? Ibig sabihin na susuportahan nila ang mga programa ng Marcos administration o Duterte na sila? Oposisyon na ang Duterte. Di dapat sana ang sinuportahan nila si Subiri, pero sumuporta sila kay Escudero. Kaya nalilito yung mga ngayon nalilito yung mga vloggers at saka mga supporters ng DDS eh. Nalilito na sila. Hindi na nila alam paano nila ipapaliwanag yung mga nangyayaring yan. 'Di ba? Yan. Kaya ang title ng topic ko ngayon, lito na ang mga DDS. Hindi na nila alam, susuportahan. Ano ba? Babatikusin ba nila yung mga PDP Laban senators, yung 4? Dahil nilaglag si Subiri? Sumama na kay Escudero na ang nagmaniobra Malacanang? Kaya nung nagpatawag dun sa Malacanang, hati yung 4. Yung 2 hindi umattend, si Bongo at si Bato. Pero yung 2, si Padilla at saka si Tolentino, umattend. Yan, ganyan. Nalito na sila. Nalito na ang mga PDP Laban. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.